Ipagpatuloy natin ang ating hardscaping and details. So ngayon, ipagpatuloy natin ang ating hardscaping. Pero maglalagay na din tayo ng ating details. So all I ask is, will you be there? Sa part na ito ay marami tayong gagawin. Pagdidikatan natin ang ilang mga stones natin gamit ng ating Sayano acrylic glue. So tapos na tayo sa pagdikit ng glue sa ating mga stone at gagamit tayo ng brush upang matanggal yung mga beads yan sa ating mga stones. At dito naman ay maglalagay tayo ng Osmocoat sa likod ng ating mga stones dahil dito natin lalagay ating mga halaman. Pero bago yan, maglalagay muna tayo ng aquasoil sa ating paglalagyan ng ating mga halaman. Ang gamit ko pala na aquasoil dito ay Amazon No. 2. Yan, simpleng aquasoil lamang. So ayun, tapos na tayo sa paglagay ng ating aquasoil para sa ating mga halaman. Pero bago natin ilalagay ating mga halaman sa ating aquasoil, gagamit muna tayo ng NutriCap version 2 na natin siya lalagay para pandagdag nutrients sa ating mga halaman. At ngayon naman ay maglalagay tayo ng beads sa ground ng ating aquarium design. Sa ating buhay bilang isang simpleng tao na namumuhay sa mundo, may kanya-kanya tayong kaparaanan upang mabuhay. Ano-ano man ang mga kaparaanan na ito, ang importante ay namumuhay tayo sa mundo at lumalaban ng patas. May kanya-kanya tayong desisyon sa buhay, basta't lagi nating tandaan na ang ating desisyon at natahak na daanan ay tama. Ilagay natin ang ating sarili sa tama kung saan tayo nababagay at nararapat. Katulad na lamang nitong bead sand. Pinili ko ang bead sand dahil bagay siya sa batong pinili ko na inilagay ko sa aking aquascaping. Sa mga kapwa ko aquascaper at nag-aalaga ng isda, tayo ay lumalaban dito sa mundo. Walang madali, lalo't na't lumalaban tayo ng patas upang iangat natin ang ating mga sarili. Pero lagi nating tandaan na ang namumuhay ng tama sa mundong ito ay may kaginhawaan sa kasalukuyan. Kaya laban lang tayo mga kamuns.